Tumatakbo ang isang Psyduck sa damuhan, tumatakas mula sa ilang Pokemon. Naghahanda ang mga bida para sa paglalakbay patungo sa Saffron City. Nahulog ang Psyduck mula sa bangin papunta sa isang campfire na nakapaso sa puwet nito kaya tumakbo ito sa tubig upang palamigin ang sarili. Napansin nilang hindi ito masyadong masaya at nakita nila ang pagdating ng isang Machop, Machop at isang Machamp. Labis na natakot ang Psyduck at lumangoy palayo kaya sinundan ito ng 3 Pokemon. Na-corner ang Psyduck kaya dumating ang mga bida upang protektahan ito. Hinawakan ni Machop ang Psyduck kaya sumugod na si Fanpy upang umatake, ngunit inatake siya ng Karate Chop ni Machop. Gumamit si Fanpy ng rollout at inatake si Machop. Umatake si Machamp gamit ang Karate Chop, ngunit gumamit si Fanpy ng Defense Curl na pumigil sa atake. Gumamit muli si Fanpy ng rollout na nagpatumba kay Machamp. Nagalit ang 3 Pokemon at hinarap si Fanpy. Sumugod sila, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, kaya tumakbo palayo ang 3 Pokemon. Nilapitan ng mga bida ang Psyduck at nagmungkahi si Ash na dalhin nila ito sa isang mas ligtas na lugar. Nakipaglaro ang Psyduck kay Fanpy at inalok ito ni Brock ng pagkain na kinain naman ito. Napansin ni May ang pulang bandana, kaya nalaman nilang may trainer ito at naging misyon nila na ibalik ito. Samantala, medyo nadismaya ang isang babae dahil hindi maibalik sa kanya ni na Machop, Machamp at Machop ang Psyduck, kaya umalis ang 3 upang hanapin itong muli. Habang naglalakad ang grupo, nakita sila ng Team Rocket na nagtatago sa mga puno. Nagtataka si Jessie kung talaga bang mas gumaling na sila, kaya sinabi sa kanya ni Meowth na baka ang Psyduck ang sagot. Kapag nasaktan ang boss, nandyan ang Psyduck para pasayahin ito, at dahil doon ay ipopromote sila ng kanilang boss. Habang naglalakad, narinig ng mga bida mula sa Team Rocket na nakadisguise ang tungkol sa grass sledding. Inutusan ni Jessie si James na magpakita ng halimbawa kahit na ayaw nito, sumakay si James sa isang board, itinulak siya ni Jessie at dumulas siya ng may takot. Nakita nila ang Psyduck na nasa board, kaya sinubukan na rin ito ng mga bida. Habang nag-e-enjoy ang mga bida, pinindot ni Jessie ang isang buton, kaya may mga lumitaw na haligi at bumangga ang mga bida rito. Bilang resulta, napapunta sina Ash, May, Max, at Brock sa isang football goal na tumapos sa kanilang kasiyahan. Lumabas si Meowth mula sa isang butas at hinuli nito sina Fanpy at Psyduck. Dinala ng Team Rocket sina Fanpy at Psyduck sa kanilang balon. Gayunpaman, dumating ang 3 Pokemon kanina at hinila nito pababa ang balon. Inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas naman ni James ang kanyang Cacnea. Gayunpaman, palihim na pumunta si Machop sa likuran at kinuha ang Psyduck mula sa Team Rocket. Gumamit sina Machop at Machamp ng Cross Chop na nagbalik sa Team Rocket sa balon at nagpatalsik sa kanila palayo. Humarap na ngayon ang 3 Pokemon sa Psyduck. Akmang poprotektahan na ng mga bida ang Psyduck nang biglang dumating ang babaeng nagpadala sa 3 Pokemon lula ng isang karwahe at niyakap nito ang Psyduck. Ang babae ay si Emily, ang nagmamay-ari sa Psyduck. Sinabi niya na nawala si Psyduck, kaya ipinadala niya ang kanyang mga Pokemon para ibalik ito, bagaman wala siyang ideya kung bakit ito tumatakas. Nakarating sila sa mansyon ni Emily. Nakita ni Emily na madumi si Psyduck at naisip na gusto na nitong maligo. Pinaliguan ito ng kanyang mga tagapaglingkod, inisprayan niya ito ng pabango, at pinakain ng pinakamasarap na pagkaing magagawa ng kanyang chef. Hindi gustong kainin ni Psyduck ang pagkain ito, kahit pa kinain ito ang pagkain ni Brock kanina. Kinalaunan, sinanay ni May at Ash ang kanilang mga Pokemon, gumamit si Fanpy ng rollout at gumamit si Squirtle ng water gun. Pinapanood ni Psyduck ang lahat ng ito. Tinanong ni Max si Emily kung gusto nitong subukan na makipaglaban, ngunit sinabi ni Emily na hindi niya pinapayagan si Psyduck na sumali sa anumang laban. Ipinaliwanag ni Brock kay Emily na ang pakikipaglaban ay isang paraan para makipag-ugnayan sa mga Pokemon, at sinabing sa tingin niya ay nakadarama ng kakulangan at kalungkutan si Psyduck sa loob-loob nito. Aksidenteng gumulong si Fanpy patungo kay Squirtle, kaya sumugod si Psyduck upang itulak si Fanpy palayo. Gayunpaman, patuloy na gumulong si Fanpy at si Ash ang tinamaan ng atake nito. Tinalsikan ni Psyduck ng tubig si Ash, kaya tinalsikan din ito ni Ash ng tubig. Gumamit si Squirtle ng water gun upang sumali sa kasiyahan. Nakita ni Emily na masaya si Psyduck, ngunit maya-maya ay biglang nabalot ng haze ni Suviper ang paligid at kinuha ng Team Rocket si Psyduck. Inilabas ni Ash si Grovyle na gumamit ng Leaf Blade sa lubid at nagpalaya kay Psyduck. Nasalo ni Emily si Psyduck at gumamit si Grovyle ng Bullet Seed sa balon, kaya bumagsak ang Team Rocket. Gumamit si Fanpy ng rollout na nakapinsala kay Suviper. Nakita ni Emily si Psyduck na madumi, ngunit masaya. Gustong hamunin ni Cacnea si Psyduck sa isang labanan. Gumamit si Cacnea ng Sandstorm, kaya gumanti si Psyduck gamit ang Focus Punch na nagpatalsik kay Cacnea.
Sunod, gumamit si Psyduck ng Fury Swipes kay Viper, kaya gumamit din si Meowth ng parehong atake rito, na lumikha ng isang mahigpit na labanan. Gumamit si Psyduck ng Hydro Pump na nagpatalsik kay Meowth palayo. Gumamit si Viper ng Poison Tail, ngunit nakaiwas si Psyduck sa mga atake. Gumamit si Psyduck ng Confusion na nagtulak kay Viper papunta sa Team Rocket. Pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket palayo gamit ang Thunderbolt. Naging mas masaya na si Psyduck dahil nakipaglaban ito. Inamin ni Emily sa mga bida na natakot siya noong una, ngunit nagsimula niyang maintindihan ang ibig sabihin ni Brock kaya nagawa na niyang makipaglaban ng maayos. Gutom na si Psyduck, kaya nagmungkahi si Emily na kumain silang lahat. Kinalaunan, pinasalamatan ni Emily ang mga bida para sa mga kwentong karanasan na ibinahagi nito, at sinabing dahil sa kanila ay gusto na rin niyang magsimula ng sarili niyang paglalakbay balang araw. Umalis na ang mga bida, habang kumakawi at nagpapaalam kay Emily. Habang naglalakad ang mga bida patungong Saffron City, naisip ni May na hindi niya pwedeng hayaan na palagi na lamang siyang tinatalo ni Drew. Biglang lumabas si Munchlax, may naamoy ito at tumakbo palayo, kaya kinailangan itong sundan ni May. Nanghihina na ang Team Rocket sa sobrang gutom nang makakita ang mga ito ng isang restaurant. Tumakbo sila papunta rito, ngunit tumigil si Jessie at malungkot na sinabing wala silang pera. Tila isang himala, sinabi ng babae sa loob na bago ang restaurant at libre ang lahat ng pagkain. Napadpad din ang mga bida sa isang restaurant dahil kay Munchlax at saktong kumalamang siya ni May kaya nagpa siya silang pumasok sa loob. Nakita nila ang isang babae na kamukha ng sumalubong sa Team Rocket, ngunit iba ang damit at may kasamang Mr. Mime. Sinabi ng babae na si Mr. Mime ang nagluluto at nagtatanghal din ito para sa mga bisita. Pinormahan naman ni Brock ang babae na nagngangalang Rhonda. Samantala, tinanong ng babae ang Team Rocket kung papunta sila sa Saffron City kung saan gaganapin ang Pokemon Contest dahil may kasama silang Meowth. Sinabi ni Meowth sa babae na walang nagmamay-ari sa kanya na nagpagulat at nagpatakot sa babae dahil nakakapagsalita ito. Sinabi ni Jessie sa babae na baka narinig lang niya ang pagtunog ng kanilang mga tiyan at nagpanggap na isa siyang top coordinator. Kinuha ng babae ang menu. Napansin ng Team Rocket si Sneasel na siya palang tagapagluto. Narinig ni Meowth na inaasar at minamaliit siya ni Sneasel matapos nitong marinig kay Jessie na wala daw siyang silbi. Naisip ni Jessie na isali ito sa kanilang grupo na lalong nagpatakot kay Meowth. Pinagalitan ng babae si Sneasel na agad namang humingi ng tawad at ipinangako ng babae na magiging masarap ang pagkain kapag si Sneasel ang nagluto. Sinabi ni Meowth na hindi siya maniniwala hanggat hindi niya pa ito natitikman, kaya inasar na naman siya ni Sneasel. Pinigilan ni James si Meowth at umorder naman si Jessie ng tig-iisa ng lahat ng nasa menu. Magsisimula ng panoorin ng mga bida ang palabas ni Mr. Mime. Bumukas ang kortina at sinimulan ni Mr. Mime ang kanyang pagtatanghal. Gumamit ito ng confusion para ihanda ang pagkain. Naniniwala si Rhonda na ang artistic na estilo ay kasing halaga ng lasa ng pagkain. Natanggap na ng Team Rocket ang kanilang mga burger. Kahit nag-aalangan silang tikman ito noong una dahil sa hitsura nito, nalaman nilang napakasarap pala nito, maliban lang sa burger ni Meowth. Binigyan din sila ng mga meatball, pero tulad ng burger, sobrang pangit ng lasa ng meatball ni Meowth. Kinuha niya ang meatball ni Jessie at napakasarap nito, kaya nagalit si Meowth dahil sinadya ni Sneasel na gawing pangit ang lasa ng sa kanya. Kasalukuyan ding nanananghalian ang mga bida at namamangha sa hitsura nito, pero nang matikman nila ang pagkain, nahulog sila sa kanilang mga upuan sa sobrang sama ng lasa. Sinisi ni Rhonda ang kanyang sarili sa problemang ito, kahit sinabihan siya ni Ash na huwag itong masyadong dibdibin. Ilang saglit pa, biglang tumagos si Meowth mula sa kabilang pader dahil nakikipaglaban siya kay Sneasel. Dumating ang babae mula sa kabilang restaurant at nagpakilala bilang Rhoda, ang kakambal ni Rhonda. Dumating ang Team Rocket at nakita nila ang mga bida. Nakita ni Rhoda ang mga pagkain sa lamesa at sinabing mukhang hitsura pa rin ang pagkain ang pinapaganda ni Rhonda at hindi ang lasa, at ipinaalala ang itinuro ng kanilang ama na lasa lang ang mahalaga. Sumagot naman si Rhonda na hindi yun ang ibig sabihin ng kanilang ama at kung pinapaganda lang rin sana ni Rhoda ang kanyang pagkain, hindi na sana niya kailangang ipamigay ito ng libre. Nagalit si Rhoda at sinabing bukas nila pagdidesisyonan kung sino ang mangingibabaw at ang mananalo ang makakakuha ng buong restaurant. Sinabi ni Rhoda na magkakaroon sila ng cooking contest, pero iginiit ni Rhonda na magkakaroon din sila ng pagtatanghal dahil mahalaga rin ang estilo at presentasyon. Nagboluntaryong maging hurado sina Meowth, Ash, May, at Max, bagaman gusto lang talagang durugin ni Meowth si Sneasel. Kinagabihan, pinakiusapan ni Rhoda sina Jessie at James na sanayin si Sneasel para mas mapaganda ang presentasyon ng mga pagkain nito.
Sinabi ni Rhoda na pinili niya si Jessie dahil isa itong top coordinator, kaya pumayag si Jessie na tumulong habang ipinapaliwanag kay James na nagpapanggap lang siya para mahuli nila sina Mr. Mime, Sneasel, at Pikachu. Nais naman ni Rhonda na turuan ni Brock si Mr. Mime na maghanda ng mas masasarap na pagkain. Ipinaliwanag niya sa mga bida na dapat sana ay magkasama sila ni Rhoda, pero palagi silang nag-aaway dahil itinuturing siyang baguhan ng kanyang kakambal. Nagpasya si Brock na tumulong para mapatawad ni Rhoda at Rhonda ang isa't isa. Sinanay ni Brock si Mr. Mime. Gumamit si Mr. Mime ng confusion para kumuha ng mga pampalasa, ngunit pinaalalahanan ito ni Brock na hindi dapat inilalagay ang lahat, ilagay lamang ang pampalasa na perpektong kombinasyon para sa mga sangkap na ginamit para maging mas masarap ang lasa. Tinikman ni Brock ang pagkain ni Mr. Mime at sinabing naging mas masarap na ito. Sinanay naman ni Jessie si Sneasel sa art, gumamit ito ng furry swipes para gumawa ng magandang ice sculpture ng kanyang sarili, ngunit napakaliit nito. Binihisa ni Jessie si Sneasel para mas maging maayos itong tingnan. Nakatulog ang Team Rocket, kaya nagsanay na lang si Sneasel sa paghiwa ng mga pagkain. Gumawa si Mr. Mime ng pizza at pinagmasdan ito ni Brock habang gumagawa. Kinabukasan, inihayag ni Brock na ang presentasyon, lasa, at pagtatanghal ang magdedetermina ng mananalo. Nagsimula na ang pagluluto, gusto ni Meowth na manalo si Mr. Mime, ngunit sinabihan siya ni Brock na bilang hurado ay kailangan niyang maging patas. Nagpakita ng magandang pagtatanghal si Mr. Mime habang hinihiwa at niluluto ang pagkain. Ganoon din ang ginawa ni Sneasel na hinihiwa ang pagkain sa napakabilis na paraan. Gagamit sana ng confusion si Mr. Mime ngunit naalala nito ang sinabi ni Brock, kaya sa halip ay ginamit nito ang kanyang sariling mga kamay para masukat ang paglalagay ng mga pampalasa. Naghanda rin ng pagkain si Sneasel gamit ang mga artistic na paraan na natutunan niya kay Jessie. Biglang dinakip ng Team Rocket sina Mr. Mime, Sneasel, at Pikachu. Nagsimula nilang banggitin ang kanilang motto, pero hindi tumutulong si Meowth dahil papalitan na siya ni Sneasel kapag nagtagumpay ang plano, bagaman sa huli ay nakumbinsi pa rin siya ni na Jessie na tumulong. Napagtanto na ni Rhoda na naloko siya at mga kriminal talaga ang Team Rocket, na ikinagalit naman ni na Brock at Rhonda. Tumakas ang Team Rocket gamit ang kanilang balon at gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero hindi tinatabla ng kuryente ang kanilang kulungan. Inilabas ni na May at Brock sina Combusken at Mudkip at pinagamit ito ng fire spin at water gun sa balon, ngunit hindi ito umabot. Pinagamit ni Rhonda ng trick si Mr. Mime na ipinalit ang hawak niyang sandok sa susing iwinawagayway ni Jessie. Sunod, gumamit si Mr. Mime ng confusion para buksan ang kulungan gamit ang susi. Sumugod ang Team Rocket, pero madali lang silang iniwasan ng tatlong Pokemon at tumalon palabas ng balon, ngunit bago tumalon si Sneasel ay hiniwa muna nito ang balon na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nagpasalamat si Rhoda kay Rhonda at nagdesisyong ibigay na lang sa kanya ang restaurant. Nalungkot ng kaunti si Rhonda kaya kinuha niya bilang mga kasosyo ang kanyang kapatid at si Sneasel. Kinalaunan, inalok ang mga bida ng pagkaing inihanda ni na Sneasel at Mr. Mime. Maganda itong tingnan, masarap ang lasa, at talagang perpekto. Matapos man ang halian, nagpatuloy na ang mga bida sa kanilang paglalakbay patungong Saffron City.